Good morning po sa inyo muli at welcome po sa ating pong daily vlog. Patuloy tayo sa pag-aaral ng Grow Up. Ang ating pong itong series ng topic po natin ay nandito na tayo sa spiritual growth. That is intentional choice po natin. So, patuloy tayo sa paglago at kailangan natin maging intentional at piliin natin ang pagkakatawag ng Panginoon. Katulad nga po ng binanggit kahapon na kung saan ang Panginoong Hesus, pag siya po ay tumawag sa atin, kailangan din meron tayong action. Choice po natin kung susunod tayo o hindi sa Kanya. Hindi naman kasi lahat ng tinatawag ay sumusunod. Hindi naman lahat ng tinatawag ay nakikinig, di ba po? So, kailangan meron tayong participation, pagsunod. That is first step. Sumunod tayo. Then second step po, pupasok tayo sa process ng Panginoong Hesus. Ito po yung tinatawag nating discipleship. Ito yung if you love me, sabi ng Panginoon, you will obey my commandments. John 14:15 and John 8:31 po yan. You will continue sa word ng Panginoon if you really love Jesus Christ. Mga kasama, alam niyo po ba itong process na ito ng paglago, hindi lamang tayo susunod, kailangan nating gawin natin yung inuutos ng Panginoon. Obey His commandment. Kasi iba po yung sunod-sunuran lang, pero hindi naman obedient po yan. Pero yung kailangan natin pag sumunod tayo, nag-decide tayong sumunod kay Kristo, maging obedient tayo sa kanyang mga salita. Paano ba natin malalaman yan? Saliksikin po natin ang salita ng Panginoon. At ang susunod po dyan, pag sinasaliksik na natin ang salita ng Panginoon, mga kasama, papasok na tayo dun sa next process, that is higher commitment. Higher commitment. Paano po ba yung higher commitment na yan? Ako, eto na nga po, palalim tayo ng palalim yung ugat natin, di ba? Sa ating pananampalataya, palalim na ng palalim. Hallelujah. At pag yun, inusunod naman, nagiging habitual sa'yo, yung pagsunod mo sa salita ng Panginoon, papasok ko ngayon sa susunod na process, which is the higher commitment po natin. May kadugtong pa pala yun. Yes, may kadugtong po. Kaya po napakaganda. Ano po ba yan? Makikita niyo sa Luke 9:23. Then Jesus said to them, if anyone wants to come after me, he must deny himself, take up his cross daily and follow me. Grabe, no? Diba, sa pagsunod, yung follow me, meron pa tayong denial, meron pa tayong take up the cross. Hallelujah. Paano ba, no? Take up your cross, deny yourself and follow me. Take up your cross means die and come. Come and die. Commitment. Paano yung come and die? Susunod tayo kay Lord. Pagsunod natin kay Lord, sasabihin mo, Lord, ikaw na. Yes, Lord. Diba? Ikaw na lahat. Ano yung iiwan mo? Ano yung papatayin mo? Lahat ng mga bagay na hindi nagiging love mo kay Lord, more than kay Lord. Ano po ba yan? Pwedeng pamilya. Pwedeng career mo. Yung dreams mo sa buhay mo. Everything na nagsusurround sa'yo. Yan po yung pwedeng maging hadlang sa pagsunod natin kay Kristo. I'm not saying kailangan mo siyang iwanan. I'm not saying kailangan mo siyang talikuran. Sabi nga kasi dito, die. No, I'm saying is this, para hindi natin ma-misinterpret po to. Ang Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. If you love Jesus Christ, uunahin mo siya above anything else. So si Kristo muna, ano ba yung gusto ng Panginoon? Ano ba yung pinapagawa ng Panginoon? Ano ba yung utos niya sa'yo? Personal po yun. Then, pag yan ang nakita mo, na practice mo po yan, dahan-dahan. Kasi yung una po, every commandment po eh. Pero dito po, medyo mabigat po yan. Iiwan mo muna yung career mo, iiwan mo muna yung mahal mo sa buhay, iiwan mo muna yung mga bagay na importante sa'yo. O na yung uunahin mo. Halimbawa, example, may meeting ka, nakasanayan mo, pag may meeting ka sa trabaho, nandun ka sa meeting, nandun ka sa overtime na tinatawag natin, di ba? Tinawag ka ng trabaho na during Sunday, mag-overtime, o yung rest day mo, mag-overtime ka, ay may gawain. So, anong pipiliin mo? Overtime o gawain? Yun po yung pinaka-practical ways na kung saan, paano natin siya uunahin. Kasi meron tayong crossroad po dun eh. Ano yung uunahin ko? Si Christ ba? O yung gusto kong gawin para sa buhay ko at para sa pamilya ko? So yan po yung denying yourself. Yan po yung kailangan papatayin yung desire mo para po mas maintindihan po natin yung pong sinasabi ng Panginoon dito. Hindi po kailangan talikuran lahat kasi baka ma-misinterpret po ninyo na iwan lahat, patay lahat. Hindi po. Kailangan si Kristo ang unahin po natin.
Ephesians 4:13, sabi dito, this will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's sons that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. So ano ba yung standard ni Christ? Standard ni Christ, tingnan niyo po Ang ganda ng buhay niya sa heaven. He is the King of Kings and Lord of Lords, anak, the only begotten Son of God. Okay, bumaba siya sa lupa. Iniwan niya yung pagiging God niya, iniwan niya yung magandang buhay sa heaven para sa iyo at para sa akin. Because He has a mission. Because He denied Himself. Kaya niya iniwan po yun para merong kaligtasan ang sangkatauhan. Yung humanity. So, ganun din po tayo. Meron tayong uunahin. Yan po yung sinasabi dito. Pag nangyari po yan sa lahat ng mga Kristiyano, magkakaroon tayo ng iisang pananampalataya. Because you will know in deep in your heart what the real meaning of loving God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And that is the essence of loving God Himself. Yung kaya mo nang iwan lahat, even yung upuan mo na napakaganda, yung comfort zone mo na napakaganda, kaya mo bang iwan yan para sa misyon na pinapagawa ng ating Diyos? At ang pangalawa doon, matututunan mo, i-prioritize yung ibang tao kasi iniwan nga ni Kristo ang kanyang posisyon doon sa heaven para sa tao, sa humanity. So in short, because mahal niya, God so loved the world so much. Amen? Iniwan niya yun. At nung dumating siya nga rito, ginawa niya yung mission niya at nagkaroon tayo ng salvation. Then after that, makikita nyo, pagdating ng Panginoong Hesus, sama-sama niya tayo dadalhin sa heaven. So, ganun din ang gusto ng Panginoon sa atin. Para sa ibang tao rin. Kaya nga, second commandment ng Lord, love others as you love yourselves. Amen. So that is number 2 na growth natin. We have to be intentional sa growth natin. We have to choose our growth. At ang pangatlo po natin kailangan gawin spiritual growth is step by step. It is a process ng ating pong paglago. Hindi pwedeng instant. Wala pong instant growth. Yung aral ka ng 2 years sa Bible school, instant growth ka na. No. Ang growth po, sabi ko nga, is a character building. We grow through stages po. We grow through time to time. Hindi pa pwedeng isang bagsak lang, malago ka na. Ano po ba sabi ng 2 Corinthians 3:18? Our lives are gradually becoming brighter and more beautiful as God enters our lives and we become like Him. Grabe. Praise the Lord. Every day, nagiging maganda ang buhay natin kasama ang Panginoon and nagiging katulad tayo o kawangis ng ating Panginoong Jesus, Christ-likeness. Kagaya ng bata. Di ba ang bata po, bago maglakad po yan, di ba? Tinuturuan yan, inaalalayan niya hanggang sa matuto na siya, kaya na niyang tumindig sa sarili niyang tuhod, di ba? Sarili niyang paa, ay nakita niyo naman ang bata, naglalakad na, tumatakbo na hanggang sa tayo na yung napapagod sa mga bata. Why? Because that is the development stage ng mga bata. So, Christian, kailangan niyo rin po ng development stage. Isulat po ninyo ito. Our development stage ng mga Kristiyano. First, you must know Christ. Meron ka ba talagang genuine relationship sa ating Panginoon? This is a relationship, hindi po ito religion. Relationship kay Christ. Number 2, how deep and how big is your love to Christ? You can alone, ma-evaluate mo ang iyong sarili. Ikaw lamang yan. Hindi ko pwedeng i-evaluate para sa iyo ito. Ikaw lamang yan. Yung pagkakilala mo sa Panginoon, meron ka ba talagang relationship kay Christ? Yung mahal mo ba si Christ? Gaano ba kalalim yan? Gaano ka na ba pangatlo is, gaano ka na ba lumalago kay Kristo? Marami ka na bang nalalaman doon sa loved one mo? Ibig sabihin kay Kristo? Ano ba yung gusto niya? Ano ba yung ayaw niya? At ang pang-apat po, naglilingkod ka ba kay Christ? Do you serve God? How can you serve God? Paano ba? Diba? So, marami kasi ang serving God is doing things inside the church, doing things everything. Pero hindi, merong specific na pinapagawa si Lord sa'yo. That is serving God. So, you have to know that. Paano ba yan? Serving God in the church is another way of serving God. Diba? In the church po kasi, that is God's ministry. Pero yung hindi po lahat, puro doon lahat tayo. Can you imagine, you have 500 people in the congregation. Lahat po yan nandun lahat sa church.
serving Christ kasi serving God. No, hindi po. Meron pong serving God in other way din po. Ano po yun? Ito po yung 1, 2, 3, 4, 5. Panglima. Ano ba yung panglima? Sharing Christ to others. Hindi lahat yung 500 na nasa congregation ay nandun lamang sa loob ng church. Kailangan din sharing Christ, which is another thing of loving God or stage ng Christian life, is sharing Christ. Nakapag-share ka na ba? And that is the process of discipleship ng Panginoon, loving God, loving others, and making disciples. So kung wala ka pa dito, kapatid, hindi pa tapos ang Christian growth mo. Kailangan unti-unti, dagdagan mo pa. There is more. Amen? Amen. So I hope na marami ka pa natututunan sa ating mga pinag-aaralan ngayon. At patuloy tayo bukas po muli sa ating pong pag-aaral ng paglago sa ating Panginoon. Hallelujah. So i-review niyo na lang po itong ating video para po mas makita po ninyo, isulat ninyo, i-take notes po ninyo ito, nang sa ganun makita niyo, evaluate niyo yung sarili niyo as a Christian. So tayo po mag-pray. Hallelujah. Father God in heaven, bless niyo po ang lahat na nag-aaral, ang nakikinig, nagnanais matuto, nagnanais lumago sa inyo. I pray that the time, Lord God, na sila ay lumago sa pananampalataya nila sa iyo at makita sa buhay nila that they are willing, available, O God, serving you, O Lord, and loving you, O God. In Jesus' name, I pray. Amen. So see you po tomorrow. God bless you all.